Si Allen Iverson o mas kilala bilang The Answer ay isang 6-foot point guard shooting guard na dinumina ang NBA noong early 2000s gamit ang skill, talento at puso sa laro. Siya ay naging 11-time All-Star, 4-time scoring champion, nakapasok sa 7 All-NBA teams at 3 beses niyang pinangunahan ng liga sa steals. Isa rin siya sa mga first ballot Hall of Famer at kabilang sa mga all-time scoring leaders sa kasaysayan ng NBA. Pero sa kabila nito, ati pa rin ang opinyon ng mga fans kay Iverson at hindi lang ito tungkol sa mga antics niya off the court o sa mga kontrobersya sa media. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit hati ang opinyon ng mga fans tungkol kay AI ay ang legacy niya. Kapag pinag-uusapan ang karera niya, ang stats at achievement ni Iverson ay nagdudulot ng debate sa mga fans kung gaano ba talaga siya kagaling. May mga fans na naniniwala na siya ang pinakadominante na small guard na kanilang napanood. At meron din namang nagsasabing overrated siya at isang inefficient stat father na puro tira lang. Kaya sa bidyong ito, suriin natin kung saan ba talaga lulugar si Allen Iverson. Titingnan natin ang mga stats niya at pati na rin ang mga kwento at opinyon tungkol sa kanya at ilalagay natin lahat sa tamang konteksto. At sa dulo, makikita natin kung saan siya nakahanay sa mga greatest guards sa NBA history. Naglaro si Allen Iverson ng 14 seasons sa NBA hanggang sa edad na 34 years old. Sa loob ng 14 na taon, nag-a-average siya ng 26.7 points, 6.2 assists, 3.7 rebounds at 2.2 steals habang may 42.5% mula sa field. Na-achieve niya ang mga numerong ito dahil sa kanyang elite ball handling, solid footwork, nakamamatay na crossover at smooth jumper. Higit sa lahat, kilala siya sa walang takot na pag-atake sa basket. Kahit sa bawat laro ay tumatanggap siya ng matinding contact at pisikal na parusa mula sa depensa. Hindi si Iverson ang pinakamagaling na on-ball defender, bagay na inamin niya mismo. Pero magaling ito sa pag-intercept ng pasa kaya't nakakuha siya ng maraming steals sa kanyang karera. Mahusay rin na passer at distributor si Iverson kesa sa inaakala ng iba. Priority niya nga ang pag-shoot pero maganda ang court vision niya at marunong magbasa ng depensa. Kaya't nakakakuha rin siya ng maraming assist kahit mataas ang shot volume niya kada laro. Tumitira si Iverson ng 21.8 shots per game habang nag-a-average ng 6.2 assist kada laro. Ang 21.8 shots per game niya ay ika-4 sa pinakamataas sa NBA history. Sa top 10 players na may pinakamataas na shots per game sa history, 2 lang ang may mas mataas na assist per game kaysa kay AI, sina Jerry West at Luka Doncic. Kasama sa grupong ito ang mga legends tulad ni Michael Jordan, Pistol Pete Maravich at Rick Barry. Ngunit ang interesting, mas mataas pa ang assist per game ni Iverson kaysa sa kanilang lahat. Pero malinaw na ang pinaka-dominant na parte ng karir ni Allen Iverson ay sa scoring, kaya't dito tayo magpo-focus. Pang-siyam siya sa NBA history sa career scoring average na 26.7 points per game at para sa guards, third highest ever ito. Mas impressive ang achievement na ito dahil hindi naman siya kalakihan bilang 6-foot guard pero naabot niya ang 9th highest points per game average sa NBA history. Ang pinakamalapit na player sa size niya o mas maliit pa ay si Isaiah Thomas na 5'9" na nag-a-average lang ng around 18 points per game at nasa ika-100 sa all-time list. Kaya't napakalaki ng lamang ni Iverson kumpara sa pinakamalapit na player na kasing laki niya o mas maliit pa. Isa pang detalye sa scoring ni Iverson ang bigat ng offensive load niya. Sa kanyang prime, isa siya sa may pinakamataas na usage rate sa NBA. Hindi lang scorer, siya rin ang primary ball handler, playmaker at go-to guy sa late game. Sa madaling salita, siya ang buong offense ng 76ers, kaya pag tinitingnan ng scoring niya, hindi lang points ang importante, kundi kung gaano kabigat ang responsibilidad niya kada laro. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tumatawag kay Iverson bilang greatest pound-for-pound player sa kasaysayan ng NBA. Kahit napakaliit niya ayon sa NBA standards, nagawa niyang dominahin ang mga superstars na mas malalaki at mas malalakas kesa sa kanya.
Nag-average din naman si Isaiah Thomas ng higit sa 25 points per game pero isang season lang. Si Iverson mahigit sa isang dekada niyang ginawa ito. Si AI ay isa lang sa 8 players sa NBA history na nakapagtala ng average ng at least 25 points per game sa loob ng 10 sunod-sunod na seasons. Kahit ang mga scoring legends tulad ni Kobe Bryant, Wilt Chamberlain at Larry Bird, hindi nila ito nagawa. Ang iba pang 7 players na nagkamit nito ay sina Michael Jordan, Jerry West, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Dominic Wilkins, Kevin Durant at LeBron James. Mahalaga rin na ilagay natin ito sa tamang era at konteksto. Naglaro siya sa late 90s hanggang sa early 2000s na isa sa mga pinaka-pisikal na era sa kasaysayan ng NBA. Legal pa noon ang hand-checking, masikip ang spacing at bihira ang shooters kumpara sa modern NBA. Ibig sabihin, mas mahirap pumasok sa lane, mas maraming contact at mas kaunti ang malilinis na tira. At para sa isang 6-foot guard, mas mahirap itong gawin. Kaya kapag pinag-uusapan ng efficiency at scoring ni Allen Iverson, hindi pwedeng tanggalin ang katotohanang naglaro siya sa era na pabor sa depensa, hindi sa offense. Isa sa pinakakaraniwang kritisismo sa karir ni Iverson ay ang sinasabing inefficiency niya. Sa buong karir niya, tumira siya ng 42.5% mula sa field. Para sa mga scoring guards, mababa ito kumpara kina Michael Jordan na may 49.7% at mababa rin ng kaunti kaysa kay Kobe Bryant na may 44.7%. Sa katunayan, sa top 20 players sa NBA history na may pinakamataas na points per game average, si Iverson ang may pinakamababang field goal percentage sa grupong ito. Kaya't malinaw na hindi pwedeng sabihing si Iverson ang isa sa mga pinaka-efficient scorers sa NBA history. Pero dito pumapasok ang konteksto at dito rin lumalabas na exaggerated ang sinasabing inefficiency niya. Si Iverson ay isang small guard. Ibig sabihin, perimeter player siya. Natural lang na mas madalas tumira ang mga guards mula sa labas at mas malalayong distansya. Kaya mas mababa ang field goal percentage nila kumpara sa forwards at lalong mas mababa kumpara sa centers. Kaya kung ikukumpara ang field goal percentage ni Iverson kina Shaquille O'Neal o Kareem Abdul-Jabbar, wala itong sense. Magkaibang posisyon ito sa court at natural na naaapektuhan nito ang kanilang shooting percentages. Mas tama at may masaysay na ikumpara ang efficiency ni Iverson sa kapwa niya scoring guards. Maaaring mas mababa pa rin ang field goal percentage niya kumpara kina Jordan, Kobe, Wade, Steph, Harden at Westbrook, pero mas patas ang comparison at mas malinaw ang konteksto. At hindi lang field goal percentage ang basihan para tingnan ang efficiency ng isang player. Mas complete ang picture kapag tiningnan mo ang true shooting percentage. Kasi kasama rito lahat ng field goals, pati free throws at 3-point shooting. At mas mataas pa ang true shooting ni Iverson kumpara sa mga scoring legends tulad ni Isaiah Thomas, Elgin Baylor, Pistol Pete Maravich at Jan Havlicek. Karaniwan hindi gaanong kine-question ang efficiency ng mga players na ito, pero si Iverson kahit technically mas efficient siya ay mas nababatikos pa rin. Kahit mas mataas ang efficiency numbers ng maliliit na guards tulad ni Steph Curry at John Stockton, comparable pa rin ang efficiency ni Iverson sa mga gaya ni Jerry West, Elgin Baylor, Isaiah Thomas at Russell Westbrook. At malaki rin ang epekto sa efficiency ng isang player kung sino ang kasama niya sa team. Halimbawa na lang, si Kevin Durant. Ang tatlo sa pinaka-efficient na season niya sa field goal percentage ay nangyari noong kasama niya si Steph Curry at Klay Thompson. Dahil kapag may iba pang great offensive player sa team, mas marami kang open looks at mas maluwag ang floor. Ganito ang difference kay Iverson sa kanyang 76ers days. Sino ba ang best offensive player na kasama niya noon? Si Larry Hodges, Eric Snow o isang batang Andre Iguodala? Alam ng lahat na si Allen Iverson ang nagdadala ng 76ers offensively. At tuwing laro, ang main goal ng depensa ay pigilan siya. Kaya't napakabigat ng kanyang load. Siya ang primary scorer, ball handler at late game option. At nangunguna siya sa liga sa minutes per game sa 6 sa 10 taon niya sa 76ers. Nakakaapekto ito sa efficiency niya.
Nagbago na lang ito nang lumipat siya sa Denver Nuggets at nakapaglaro siya kasama si Carmelo Anthony. Mas nahati ang scoring load at ang resulta, tumira si Iverson ng 45.6% mula sa field sa 3 taon niya sa Nuggets. Mas mataas pa ito kaysa kay Kobe Bryant. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang supporting cast sa efficiency ng isang player. Hindi ko sinasabi na ilalagay si Iverson sa Mount Rushmore ng NBA efficiency, pero given ang konteksto, hindi rin tama na i-discredit siya o sabing overrated base lang sa percentages. Ang mga players na nakalaro ni Iverson noon ay nagsasabi kung gaano kalital si AI at kung gaano siya kahirap pigilan. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin kay AI ay lagi nitong dala ang kanyang A-game kapag pinakamahalaga at isang big game player at clutch performer. Hindi nakakagulat na si Michael Jordan ang may pinakamataas na points per game sa NBA playoff history, pero ang pangatlo ay si Allen Iverson na naungusan lang ni Luka Doncic sa pangalawang pwesto. Nag-a-average si AI ng 29.7 points per game sa kanyang playoff career. Kasama sa playoff highlights niya ang mga laro kung saan umiscore siya ng 50 plus points. At ang back-to-back 40-point games para tapusin ang Milwaukee Bucks sa Eastern Conference Finals at ang legendary na 48-point games sa Finals para talunin ang undefeated Shaq Kobe Lakers. Mahirap rin ikumpara si Iverson sa mga distributing point guards tulad ni Magic Johnson, Isaiah Thomas o John Stockton dahil ibang-iba ang kanilang playing style. Pero kung ikukumpara sa ibang shooting guards, masasabing siya ang 4th greatest shooting guard of all time behind Jordan, Kobe at Dwayne Wade at bahagyang lamang kina Clyde Drexler at Jerry West kung isasama siya bilang two-way guard. Kung ikaw ang tatanungin, saan mo ilalagay si AI sa listahan ng greatest shooting guards of all time? I-komento mo lamang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.